in this reading, we will going to have love reading and message from your person. Okay, so before tayo mag-start, I would like to invite you to follow our other social media platform like IG account na nandyan po sa ating description box. Okay, so let's start with the energy first. Let's see the situation first. Okay. Family. Most of my collectives are, sabihin natin, some of you are masyadong nag-iisip about sa financial status, stability of your family. So, may tendency na ito ay in relationship na reading, energy reading, okay? So, kung makikita natin na I also see na there's something here na meron kang iniisip about the support, about the, sabihin natin, financial obligations sa child ayan child support, financial support. Okay, so kumbaga ngayon, nag-iisip ka about doon sa suporta ng iyong partner, about your children, about your family. So, anong kinalaman ng saan patutungo itong energy na to? Bakit masyadong obsessed? Bakit na siya masyadong pinakakaisip right now? Financial support. And malamang mayroon ditong kinalaman ng family also. Okay. So, di ba sinabi ko kanina in relationship, maybe some of you are in separation. Because, nandito ang renewal, nandito ang rekindle. Yan, some of you are makaka-receive ng message, thinking, and ayan, rebuilding. Okay? So, dito, malinaw na ito ay sabihin natin, merong connection, itong connection na to. So, this reading is for someone na meron na talagang anak, meron ng obligasyon ang isa't isa sa anak, okay? So, malinaw na meron na kayong anak. And some of you, kahit na hindi kayo in separation, may something na nangyari, nagkaroon ng sabotage, nagkaroon ng problem about finances, financial issue. At ito yung nagkokos sa'yo ng obsession or sabihin natin ng turmoil sa'yo. Pero malinaw dito, nandito ang ating Phoenix and Hammer. Okay? So, nandito ang sabihin natin rebuilding and transformation. Kung kayo ay nasira ng pera, kung sabihin natin na nanlamig kayo, sige, hindi kayo in separation pero nanlamig kayo sa isa't isa because of money. So, may tendency na, ayan, makipag-communicate sa'yo yung person mo, and mag-offer ng, sabihin natin, renewal and ng pagbabago, ng pagbabate, okay? Pero ito talaga, my collectives are also here na kung ano man yung sabihin natin, ito ang naging problem ng connection nyo. Yung pagiging, sabihin natin, irresponsible when it comes to money, lalo na yung kanyang obligation sa inyong anak. Okay? So, dito, iniisip mo pa rin yung partner na to about the financial support, about the, sabihin natin, maybe some of you hindi nakaka-receive ng financial support from your partner. And, ayan, most of you makaka-receive ng message of love or phone call, messages, yun nga, na naglalaman ng reconciliation and rekindle, okay? Rebuilding, kung ano man ang nasira about this money issue, merong rebuilding na mangyayari. May nakaabang na rebuilding na mangyayari sa inyong relationship. So, ngayon, kumbaga, meron kayong connection Kumbaga, pwede, kasal or hindi, meron kayong, ang
ang focus ninyong dalawa sa connection na to is about financial support. And pwede din na iyon yung nag-cause sa inyo ng issue, nag-cause sa inyo ng problem, kasi andyan yung sabotage card natin na nandito sa ating financial obligation. And maybe some of you, kahit nasabihin natin hindi child obligation, ito pa rin yung ng sabotage finances. Financial issue ang pagpalamig sa inyong relationship. Okay? Yun ang nakapagpalamig sa inyong relationship. Okay. Let's see. Let's pull some card for this. So, since na kayo ay parating, itong relationship na to ay parating na ulit sa renewal, sa growth. Ayan. So, kumbaga, nako-confuse ka. Ayan, obsession. Nako-confuse ka about this connection, kung worth pa ba na ipagpatuloy, worth pa ba na sabihin natin, karapat-dapat ba siya na maging partner mo? And, ayan. Kumbaga, malinaw na ang challenge nyo dito sa relationship na to ay pera. Okay? And iyon yung, okay. So, I also think na isa sa mga nakakapag-pattern off or nakakapagpalamig sa'yo about your person is yung sabihin nating temptation, gambling. I also feel na may kinalaman din sa gambling. Kung baka masugal lang yung partner, I also hear that. Or sabihin natin magastos ang iyong partner, hindi siya maiko-consider na sabihin natin, parang mako-confuse ka kung karapat-dapat ba siya, parang kumbaga capable ba siya na mag-build ng family with you. Okay? So, you have to trust the divine process, that divine provides the answers that you need. Kasi nako-confuse ka, parang siya na ba ang soulmate ko? Kahit halimbawa wala kayong anak or meron, siya ba ang partner na karapat-dapat ko? Parang dito, parang iniisip mo kasi kahit mahal mo yung tao, nilalamigan ko or nata-turn off ka because sa kawalan niya ng responsibilidad when it comes to finances. Kung wala man siyang sabing obligasyon sa'yo, anak, may tendency na ito ay mahina. Sabihin natin medyo maluwag, malustay pagdating sa pera. Okay? But, eto, one of you are, sabihin natin, makikipag-communicate, makaka-receive. Pero, I strongly feel na ikaw ang makaka-receive ng love call, ng love messages. Kasi, sabihin natin, it's either na ito yung challenges, challenge para sa yung communication na to. Kasi ang nangyayari, parang nako-confuse ka kung kayo ba ang itinadhana. I also hear that na nako-confuse ka. And ngayon, darating sa iyo itong message na to, love call na to, and parang sinusubok ka. Kung karapat-dapat ba siyang balikan ulit, karapat-dapat ba siyang sabihin natin, hindi na ba siya uulit doon sa naging process. Ito kasi repetitive. And hindi na ba siya uulit doon sa mga bagay na nakasira ng inyong relationship about pera. Okay? I don't see any third party here kasi ang nangyayari dito, pera I don't see third party. Okay, may temptation na lumitaw dito. Maaaring isa din sa challenges nyo is itong temptation. Finances. Di ba halimbawa sa sabihin natin sa pambababae, di ba? Lagi din naman involved ang pera doon. Hindi naman halimbawa ikaw mambababae, may perang involved na kumbaga magiging responsible sa iyo dahil sa iba mapupunta. I also hear bar, ganon. Kasi ito temptation, look at the ice cream. And hammer, pwede din iyan is nakasira. So, ito, malinaw na bisyo ito. At ngayon, nako-confuse ka, na-challenge ka, kung karapat-dapat pa ba siya na maging part or maging pangarap, or sabihin natin, karapat-dapat pa ba siya sa'yo. Nako-confuse ka kung siya ba talaga itinadhana sa'yo para mag-build ng pamilya. Kung siya ba ay capable na mag-build ng pamilya. Kung siya pa ba ay uulit. Nako-confuse ka dito.
Okay? So, let's see. Because this readings is one of the sign ko ano yung gagawin mo. Kasi sabi challenges. Maybe challenge yan. Ito, isa to sa mga challenge ng inyong relationship. Itong mga nakasira ng yung vision na to. Ang pwedeng sabihin natin, challenge ng inyong relationship. Okay, let's see. Others involved here. Yes, ayan. Okay. So, it's all about your person talaga. Dahil lumitaw dito yung gentleman. He brings you joy or makes you green. Nakadepende. Nako-confuse ka about your... Okay. Malinaw na malinaw. Makikipag-communicate sa iyo yung person mo because of this letter. Because of this letter card. Malinaw na makikipag-communicate talaga siya. And there are certainly promises. Pwedeng sabihin natin pagbabago about dito sa nangyari, rebuilding. Yun yung kagaya ng sinabi ko kanina, rebuilding, di ba? Kasi ayan o, si gentleman ay nakatingin sa letter. Ako confused ka about your man. So malinaw na malinaw, ito ay ating divine, ito ay para kay divine feminine natin. Okay. So, dasay, okay. By then, you're affected in a happy environment from harm, you're protected. Isang sign, kung kailangan siyang patuloyin, kung nandito yung sabihin natin, kasi ang offer ng love call na to is rebuilding. Okay? And, sabi ko nga, ito yung naging issue ninyo because of the sabotage card. Also yung message na paparating, yung daladalang letter nito, yung daladalang message nito, it's about working together or to work out again yung inyong partnership. But dito, nandito kasi temptation. May tendency na umulit na naman itong partner mo, okay? Kung make it sure na may mabago eh. Dahil lumitaw dito yung ating warning card. Ito Spirits wants you to warn dito sa person mo, if ever na sabihin natin na, kasi ang offer ng person mo is balikan. If ever na wala, sabihin natin na tingnan mo kung gaano kaka-protected dito ng spirits. You are protected. I also hear these connections are protected. Pero may temptation. Your man. Okay, ito may temptation and you are, sabihin natin, ito kasi warning. In a happy environment from harm, you are protected. Okay, mag-ingat. Kumbaga, ito ang natin nandito ang confusion, nako-confuse ka, and by this reading, isa na din to pwedeng maging sign. But, sabihin natin na, ito yung naging nag-sabotage financial issue sa inyong relationship. So, make it sure na hindi na mauulit ito. Wala na itong temptation na to because, kasi nandito yung warning card. Okay? May tendency maulit pa ulit ito. But, yun, malinaw dito yung rebuilding, yung new phase, nandito sa relationship ninyo. Pero, your spirits wants to give you warning na maging attentive pa rin about dito sa energy na to. Kasi meron pa rin ditong warning eh. Hindi pa rin komportable si spirits. Meron pa rin nakapalibot na temptation. Okay, let's see message from your person to understand this. Okay, wait lang. To confirm kung meron nga bang kailangan, sabihin natin, saan ka dito protected? The wolf. Okay. Your spirits wants you to know that you are, sige, eto, supported. You are supported, my loves.
about the loyalty, about the sadness and more. Okay, you are protected about the loyalty, about the sadness. Gosh, okay. Meron nga, my loves. Meron kang kailangan pa rin pag-ingatan about this. Baka itong temptation na to hindi pa rin nawawala sa kanya. Kasi puro lumitaw dito yung mga warning signs natin, kagaya nitong conflict, kagaya nitong sadness, and kagaya nitong loyalty. If you are happy na wala siya ngayon, kumbaga kinaya mo na itong partner mo, wala siya. Kung kinaya mo na at bumalik siya nang walang pagbabago sa kanya, ito yung direct message ni spirits na mag-ingat ka. Kailangan mo mag-ingat, mag-isipan itong taong to. Kasi lumitaw dito yung kailangan mo makita sa kanya yung loyalty. And itong loyalty na to, nandito kasi yung may tendency hindi pa rin siya nagbabago, or may tendency na meron pa rin siyang itinatago, meron pa rin conflict, even though gusto niyang magkabalikan, gusto niyang bumalik. Okay, let's see message from your person to understand this. I am grateful for spiritual lesson. Okay, so malinaw talaga na babalik tong person mo. Malinaw na malinaw. Sometimes I stay awake thinking about you. So, iniisip ka pa rin niya, we will be together again. Sabi ko sa inyo, babalik siya. Pero ito, my loves, malakas ang dito na kailangan mo pa rin mag-ingat kasi nandun pa rin itong naging conflict ninyo. Nandun pa rin. Okay? Hindi pa rin nawala yun. Kasi dito sa loyalty, andun pa rin ang sadness, nandun pa rin si conflict. Okay? And, let's see. Pero yun nga, babalik siya. Babalik siya. And nako-confuse ka kung patutuloyin mo pa ba siya. Kung nako-confuse ka, eto yung sagot. Andun pa rin. Kung hindi mo pa rin nakikita yung pagbabago, tama yung nasa isip mo. Okay? Wait. Just wait. So, ayan. Time to ground yourself and let me hold you. So, maybe your person wants you to, sabihin natin, humuhugot ng lakas para, eto nga, dito sa offer na to na magkabalikan. And, ayan na nga, magre-reach out. Tatlong card natin ang lumitaw para sa love call, reach out, and communication. Okay? Pero still, nako-confuse ka pa rin sa tao sa person mo Pero, hindi mo kailangan ma-confuse. Pag nakita mo yung sign na nandun pa rin yung itong naging part na conflict, kumbaga, kailangan pag-isipan mo pa rin. Mag-wait ka pa rin hanggang sa healing ng taong to. And ayan, live out your heart's desire. When your heart is asking for something, but you're not listening, okay? Makinig ka sa heart mo kung ano yung, eto, nako-confuse ka nga kasi sige, listen to your heart. Sabihin natin, you are protected. Sabi naman ni spirits, your spirit guides wants you to know that you are protected. Listen to your heart. Kasi hindi pa natin sigurado yung tao na to dahil meron pa rin sadness, meron pa rin conflict Pero, okay. And if ever, na determinado, parang determinado naman base sa kanyang energy na magkabalikan kayo. Pero lumabas kasi dito yung sadness. Maaaring nalulungkot din yung person mo, kaya gusto na niyang makipagbalikan sa'yo. And gusto na rin niyang i-avoid ang conflict. Gusto na niyang ayusin itong, sabihin natin, naging gulo ninyo. Gusto na niyang tanggalin yun. Okay? But yun nga, maging alert ka, baka kasi umulit na naman itong person mo. But your spirits wants you to listen to your heart.
Just listen to your heart's desire. Kung mahal mo pa yung taong to, i-push mo. Okay? And dito din naman ang katotohanan. Kung ito ay mauulit ulit, itong financial support na to, kumbaga, you are protected. Agad mo naman yan mapa-find out. Or ito din, may tendency din na your person wants to avoid the conflict sa connection ninyong dalawa. Kasi base dito, iniisip-isip ka ng person mo. Iniisip kayo, kung meron kayong anak, iniisip kayo ng person mo. And gustong-gusto na niyang mag-reach out. They are lonely. Okay? They are lonely. Gusto na niyang maging loyal. At gusto na rin niyang i-avoid ang conflict. Yun yung kagustuhan niya. So, dito lumitaw yung you are protected. Basta, the spirits wants you to listen to your heart because you are protected. There's a strong magnetic attraction here. Okay? Yes. Kung mahal mo pa yung taong to, tanggapin mo ulit. Yan ang kasi kumbaga, kung mahal mo pa, basta kung ano ang nasa puso mo, my loves. Yun ang isang sign. Kasi nako-confuse ka. Most of you nako-confuse kung ano ang dapat gawin. Lalo na kung nakipag-communicate na ulit itong taong to. So, listen to your heart. Okay, let's see. One more tool for this connection. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Okay, dalawang beses lumitaw ang wait dito. Okay, dalawang beses lumitaw ang wait. So, may tendency na wag mong madaliin. Malinaw naman din kasi na ikaw ang makaka-receive ng love call. Hindi ikaw ang kailangang makipag-communicate, ikaw ang makaka-receive nun. So, dalawang card natin ang lumitaw, just wait. Kung sasabihin natin ito ay, kung may anak kayo, ito ay para sa anak ninyo, just wait pa rin. Okay, just wait. Don't rush into it. Or mismo yung pagko-commit ng tao, ng person mo, wag mong madaliin. Okay? Siya, malino, kagaya sinabi ko, 3 cards ang lumitaw na ikaw ang makaka-receive ng communication. So, darating yon. Okay, my loves? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.